PG, patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Simula na ng kaabang-abang na kwentong hatid ng hiram na puso. Kapartner ang Sunsilk Strong and Long at Tide. Maghihintay sa'yo, maghihintay ako. Puso ko'y narito. Ang kanyang heart failure, yun po ang mas malaking problema dahil nasa end stage na ito. Karma kaya itong lahat ng nangyayaring ito at si Lira ang binabalikan sa mga kasalanang nagawa ko noon. Kahit sinong ina na sitwasyon mo dati na walang-wala, ganun din ang gagawin. Makinig ka mabuti. Layuan mo na ang anak ko. Kahit na kaibigan pa namin ang mami mo, hindi ako magdadalawang isip na saktan ka. Tumutugma yung mga resulta ng dating ospital ni Lira sa mga results na nakuha ko. Posibleng matay ang anak ko. Kung hindi maaagapan ang kanyang sitwasyon, maaaring mamatay si Lira. Gusto ko bang magkaasawa? Gusto ko bang magkaanak? Kailangan nating humanap ng isang compatible na heart donor at ililipat natin ang puso nito sa katawan ni Lira. At kung successful ang heart transplant, maaaring humaba pa ang buhay ng anak niya. I'm sorry, Zenny. I wish there was more I could do for you. Pero may hangganan ng science. May hangganan ng medisina. Kaya sasabihin mo sa akin ngayon ang palaging sinasabi ng mga doktor sa mga kamag-anak ng pasyente. Na Diyos na lang ang makakatulong sa amin. I'm really sorry. Asan ako si Inay? Baka kausap pa yung doktor mo. Hayaan mo, sige, titingnan ko, ha? Sandali lang. Dennis, bahala ka na dito, ha? Sige pa. Bestie, nagpunta nga pala ako dun sa coffee shop kung saan kayo natake. Sabi sa akin ng mga waiter, meron ka daw nakaaway na lalaki bago ka nag-collapse. Sino ba yun? Kilala mo ba yun? Taga-school ba natin? Hindi ko siya kilala eh. Pero second time ko nang nakita yung epal na yun dun sa coffee shop. Siya yung kinaasaran ko kaya niyaya na kitang umalis mo. Ibibigay kita ng coffee pa mamaya mapaalis ka pa dito eh. Wait lang. The best ka talaga. Bola ka pa. Kilala ko na. Kilala ko na, tatandaan ko na siya. Pag nakita ko yung lalaki niya, babangasan ko mukha niya. Zenny, alam ko na ang resulta. Nakausap ko yung kaibigan mong doktor. Ay, naku. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo. Tumawag ako dun sa ospital na magsasagawa ng heart transplant.
Alam mo ba kung magkano yung magagastos sa operasyon? Magkano? Estimate lang daw, 900,000 pesos hanggang sa 1 milyon. Diyos ko. Operasyon lang yun. Ni hindi pa ako nakakahanap ng donor para sa anak ko. Eh, kahit pala makahanap ka ng heart donor eh. Hindi mo mas malaking problema yung gagastasin mo pera? Isang bangko naman tayo mga holda para magkaroon tayo ng ganung laking halaga. Oo. Wag. Ano ka ba? Wag ka, wag. Huwag ka nga umiyak ng ganyan. Kanina ka pa hinahanap ng anak mo. Hindi ka pwede magpakita ng ganyan ng itsura mo. Alam mo yan. Sigurado ako tatanungin niya ako kung anong resulta ng test. Ano sasabihin ko sa kanya? May panig na ang buhay niya. Malapit na siyang mamatay. Alam ko naman na mahirap magsabi eh. Pero, hindi mo pwedeng ilihim kay Lira ang totoo. Kailangan niya malaman totoong kalagayan niya. Subukan ko magsabi. Kahit na alam ko masasaktan siya. Sasabihin ko yung totoo. Tama. Yun ang tama. Ayusin mo nga itsura mo. Ha? Ayusin mo yan. Ba, masipag mag-aaral si ate ah. Kailangan, Dad. Pasok ako ulit sa Dean's List eh. Sayang naman. Oh? Talaga? Alam mo, pagpatuloy mo lang yan. Kaya nga, proud na proud kami sa'yo ng mami mo eh. Dahil masipag ka mag-aral. Kayo sigurado ako, Dad. Proud kayo sa akin. Pero si Mami, di niya nga pinansin nung sinabi ko nasa Dean's List ako eh. Oo, Dad. Kasi si Angeline lang naman pinapansin nun. Bakit? Nagsiselos ka ba sa kapatid mo? Alam mo, huwag kang mag-iisip ng ganyan. Dahil kami ng mami mo, pantay-pantay naman ang tingin namin sa inyo eh. Nagkataon nga lang na panganay ka. Pero pareho namin kayong mahal. Kaya huwag ka nag-iisip ng ganyan. Okay? Nagsiselos? Bakit siya nagsiselos? Baka mamaya marinig ka nun. We gave her everything, tapos may gana pa siyang magselos. Ikaw naman, oh. Baka naman kasi masyado mong pinapahalata na pinapaboran mo yung isa. Kaya natural lang na magselos yun. Eh, natural. Tunay nating anak si Angeline. Kaya dapat lang na mas mahalin ko si Angeline. Ano ka ba, Han? Eh, anak din naman natin si Vanessa, di ba? Kaya nga, binibigay natin sa kanya lahat ng mga kailangan niya dahil anak rin natin siya. Pero ang sabihin niya o hingin niya na maging pantay ang pagtingin ko sa kanilang dalawa, eh mahirap naman yun. Wala siyang magagawa kung uunahin ko si Angeline kesa sa kanya. Natural lang yun. Alam mo, Han, naintindihan naman kita eh. Pero sana lang, huwag mo masyadong ipahalata na pinapaboran mo yung isa. Para hindi na siya magselos. Okay. I'll try. That's more like it.
Pero nakakainis pa rin na nagsiselo siya. Wala siya magagawa kung mas mahal ko si Angeline kaysa sa kanya. Yan ka na naman eh. Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Nangako ka na. Kaya, huwag ka na magalit, okay? Cheers! Ba ang tunog ah?